January 1 hanggang April 10. Ito po ay sari-sari na pong oil products. Kinuha po natin sa mga 10 bansa. Katulad po ng Korea, Saudi Arabia, UAE, China, Singapore, Japan, Malaysia, Russia, Iraq at United States. Ang total po as of April 10, Mr. Chair, January 1 to April 10, 6,844,621 barrels. Katumbas po yun, Mr. Chair, ng halos 8,76,653,381 liters. Dami pala. Ang ibig sabihin po nun, Mr. Chair, kung i-cover lang natin ang pinag-uusapan natin gasolina at saka diesel lang, yun pong 8 billion na liters na yon, 5 billion lang po ang katapat po ng gasolina at saka diesel. Ibig sabihin po, kompleto po tayo ng diesel at saka ng gasoline. Bakit? Kasi po yung Bakit nagmahalan? napakalaki po ng ating in-import 8 billion. So ang consumption lamang po natin ng gasoline sa 3 months, halimbawa, 5 million. ay 2,142 million liters. Sa diesel po, 2 billion, Oh, 2.9 billion na Marami- liters. marami pa palang makikita extra. po ninyo, dito po sa in-import natin sa halos 3 buwan, January 1 to April 10, 5.1 billion liters lamang po yun eh. Kaya ang tinatanong ko po, Mr. Chair, paano sumipa po yung presyo ng gasolina? yun ang At may tanong. katapat pa pong datos, halimbawa, mula po nung March 1 to March 31, Mr. Chair, sa ngayon po sa nakalap kong datos, nag-import po tayo ng diesel, March 1 at saka hanggang 31 lang po to, Mr. Chair. 951,669 metric tons. Katumbas po yun ng 657,794,174 liters. March 1 to 31. Yung gasolina naman po, ayun po yung gasolina, 657,794,174 liters. March 1 to March 31. Ang gasolina po, ang diesel naman po ay yun po, 951,000, katumbas po ng 1.1 billion liters. March 1 to 31. So kung titingnan po natin ang datos, Sapat. tama po yung sinabi ng Pangulo na meron pa po tayong 50 to 60 days. Pagkatapos pong sumiklab ang digmaan, 2 buwan lamang po, sumipa na po ng mahigit 100%. Yun po yung nakabitin na dapat pong sagutin ng DOE. Paano po nangyari yun? Tingnan po Sagot. ninyo yung pre-conflict price. Gasoline, Mr. Chair, 55 pesos. Ngayon po, April 10 na itong kinuha ko, 101.16 per liter or 102% increase. Sa diesel po, pre-conflict 60 pesos. As of April 10, 161 pesos Grabe. or an increase of 168%. Base po sa datos ng importation, kompleto pa po tayo eh. Paano niyo po i-reconcile itong mga datos na ito? Kaya po, muli ko po sanang ipaalala, Mr. Chair, nung nakaraan pong hearing, March 25, nag-submit po ako ng independent data magmula po sa 2 refineries. Yun na nga eh, bakit hindi sinagot si Senator Marcoleta nung last na hearing na yun? Na dapat sinabi nila na meron pa tayong sapat na ganito at ito nga yung datos. At yan yung sinasabi ni Sen Marcoleta na datos ngayon. So ibig sabihin may tinatago sila dito.
Yun pong Petronas tank in Singapore. Yan, nabanggit yan. Ang Dapat total sinabi nila, meron tayong sapat. cost lamang po, Mr. Chair, is 51 pesos per liter. Yun naman pong Rotterdam Kasi lumalabas na gusto nilang ipalabas na kulang tayo sa supply para ma-justify yung pagtaas ng presyo. refinery po na nasa Singapore din ng mga tangke. Kung CIF po, Mr. Chair, 49 pesos per liter. Pagka FOB naman po, the same refinery, Rotterdam tank. At sabi po nung isang distinguished resource person natin, it is music to their ears. He was referring to the oil companies who were present at that time, Mr. Chair. Tama naman po eh. Bakit hindi po nila tingnan ito? Sa ngayon po, Mr. Chair, these are not only the low-lying fruits. These are the only fruits that we can pick. Kung tama naman po ito eh. It has been about 19 days from the last hearing, Mr. Chair. I'd like to believe that the DOE, even the oil companies, must have Has done something. checked the validity of this data. Mamaya po, bago ako Malamang magpaalam, ibibigay ko uli po yung estimate na binabanggit po ng ba't hindi po tayo bumili sa Singapore? Sana hindi pa natin pinag-uusapan ang problemang kinakaharap natin. Naawa na nga po ako sa ating mga department Ano yung sagot? secretaries. Baka naman hindi ganun kalaki ang problema. To check this, I have checked this. Kayo po, you have to prove me wrong. Kung tama po ito, ay bumili po kayo. Bakit hindi po sila... Sagot. Bakit hindi po sila... Secretary Abad, na-check nyo ba after 19 days kung totoo po Hindi. yung mga data na present nung nakaraang pagdinig? Yes, yes, Mr. Chair. Actually, if we talk about Rotterdam, that's still Brent, no? And prices, ang European kasi nakapeg sa Brent prices. So, ganun pa rin kamahal. Mukhang stress at kulang sa tulog. But Mr. Chair, for example, PNOC now has been buying, ang presyo niya talaga is very expensive. We buy it through, for example, the first was Petro Pacific with Sea Oil. The next one was the trader Vitol. This is an international trader. Second is Vitol, and then Trafigura we used also. The prices, Mr. Chair, are really elevated, especially yung premium transport and insurance. Pero yung product, it's ranging from $230 to $260 per barrel, Mr. Chair. At I'm yun po sorry, Madam Chair. Ang sinasabi ko po, yung Rotterdam tanks in Singapore at saka yung Petronas, ito po yung pinakahuling binigay ng coordinator sa Singapore, April 10, 2026. So, April 10 siguro, Sabado lang po. Updated pa yon. Yata yun. Ngayon lang. Saan kinukuha ni Garin yung datos niya? Mukhang, nako. Ang landed cost Ito po yung natin, ay DOA Secretary. 61 pesos. Bakit hindi po i-consider ng oil companies na doon na lang sila bumili? 61 pesos per liter. Yes. Ngayon po kasi ang presyo na ninyo ay 111 per liter. Paano po natin i-justify yun? Kung totoo po ito na na-check ninyo, bakit hindi po natin i-encourage ang oil companies na bilhin po ito? Sir, we have checked also through PNOC and Bakit po sa PNOC kayo nag-check? Ang sinasabi ko po, these are independent data. Ibibigay ko uli po yung sulat po ng coordinator sa Singapore sa ating chairman at itinuturo pa nga niya rito kung paano po yung gagawin. Ito po yung kanyang sulat eh. Grabe, no? Para silang walang awa sa... Ang sinasabi po niya, Mr. Chair, refinery tank to vessel procedure in Jurong, Singapore. FOB, tank to vessel Bakit? transaction procedure. Bakit si Senator Marcoleta nakakakuha ng ganyang impormasyon? Tapos mismong Secretary of Energy na dapat yan yung trabaho niya. Hanggang ngayon, anong petsa na ngayon,
Mali-mali pa ata yung hawak niya. EN 590 10 ppm Ay, nako. Euro 4 DAS diesel. Alam po ninyo ito, Director, kasi ito po yung standard specification ng diesel. Nakabisa ko na po dahil sa tagal Paulit-ulit. ko na pong nire-review ito eh. Ito po yung sabi niya, alam po niyo yung step 1, meron pong step 2 rito, merong step 3. Iwanan ko po para hindi na po ako magtagal. Ang sabi po niya, April 10, 2025, Ngayon lang, oh. FOB, $800 per metric ton. Oh, Meron po siyang 15 bago lang. idadagdag po natin ang $15 per metric ton. Shipping cost po yun. At saka yung maps ng Singapore, 1.71. Makukwenta po ninyo 42 pesos per liter lang. Bago Isama po ninyo lahat ng local cost natin na 19 pesos per liter. Babagsak lang po siyang 61 pesos per liter. O ba't hindi po natin bilhin yun? Sagot. Ano po ang... Direct Bilis. connect mo eh. At nakita mo, sabi mo, maganda po. Talaga namang maganda. Bakit naman hindi? Last week, habang tayo nag-uusap, March 25, nag-average po ng Napapayoko na kayo. Wala na kayong maisagot. 45 pesos. Kasi, tama si Senator Amy, parang wala kayong ginagawa or wala kayong urgency sa katawan. Ayos lang? Mr. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang? Mr. Chair, Hindi na kayo nahiya. hindi po nagbabakasyon ng DOE. I mean, we work from Ay, alata nga. Hindi, yan yung pagbumukha mo. Puyat na puyat sa party ata yan, ha? 8 up to 8 in the evening, doing meetings and doing everything that we Hindi can kayo nagbabakasyon, pero bakit yung sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi man lang ninyo ma-verify kung totoo yun o hindi? do just to keep our country sufficient in supply and monitor Wala the eh. prices. All of them are working even harder Sufficient ang supply, pero mahal ang presyo. now. Marami pang magtatanong. May isa na lang huling hirit ako kay Secretary Garin. Alam natin, ang lead agency ng Department Garin. ng krisis na ito, ang inaasahan na tutulong at tututok sa krisis ng langis ay ang Department of Energy. Tama po ba? Pati yung attached agencies, they are supposed to take the lead in handling the energy crisis as we understand it today, including ERC, NAPOCOR, lahat ng narito, higit sa lahat PNOC with legendary reserves kung saan man sila. And this is stated in your mandate. And the President also wrote that, in fact, there would be a cutting back in government agencies to 4 days. However, I am in possession of Department Order DO 2026-03-0006, under which the department, through the order of the Secretary, has adopted only 2 days of on-site work per week, with only 50% of DOE officials and employees reporting. Grabe. And the rest is all work from home. Wow. In comparison to Memo Circular 114, they were mandated for a 4-day on-site work arrangements. Our private companies, in order to make a living and to stay above water, have chosen to stay on-site 5 days. Hindi sila nagbabawas. Only a few companies like Del Monte and Aboitiz, nagbawas nga, Monday naman to Thursday. Ang DOE, 2 days. days lang. Tamad. Tama ba yun? Hindi Parang tama, wala kayong tamad. urgency sa katawan, ayos lang. Can you please explain the rationale for this madness? At nagagalit ang tao, 2 araw lang kayo magtatrabaho sa harap ng Pakita nga ninyo yung DTR ninyo. crisis. Mr. Chair, work from home doesn't mean that we don't work, ma'am. Wow. We work every day. Oh, We meet Natawa siya. every day, even in weekends. We haven't stopped actually Ay, wow. for
8 weeks already. Yan kasi Hindi po- sinabi ninyo kanina na yung i-accelerate yung approvals. Ang daming nagre-reklamo. Wala daw silang mahagilap sa DOE, PNOC for the approvals of contracts, for the approvals of different projects. Walang Sinungaling. tao. 2 araw lang. Di nila alam kung sinong papasok, sinong hindi. Doon pa sa 2 araw, kalahati lang daw papasok. 50% daw yung memo ninyo. Bakit ganun? Kayo inaasahan. Namamatay na yung tao ng gutom. Kaya naman pala, ganun-ganun ang presyo natin. Kasi wala naman palang nagtatrabaho sa kanila. Hindi na makapaghanap buhay. Wala nang ani, wala nang pagkain. At ang DOE ay nagbabakasyon. Tama Wow. ba yun? Mr. Chair, hindi po nagbabakasyon ng DOE. I mean, we work from 8 up to 8 in the evening, doing meetings and doing everything that we can do just to keep our country Ay, nako. sufficient in supply and monitor the prices. All of them are working even harder now than we kahit ano. Dapat lang. But how does DOE manage the crisis if half of its personnel is away? Kahit i-zoom mo pa yan nakatakot-takot, Kaya kung nga. nangangalahati lang at 2 araw lang, yan lang talaga maaasahan. Walang pipirma. Paano yung mga paperworks? Tapos Zoom? Makakapagpirma ba sila sa Zoom? Anong klase yan? Lahat ng gobyerno, 4 na araw. Ang sabi ng Pangulo, 4 na araw. Ang private company, wala ngang tapang na Paano magsara naman kasi yung Pangulo na yun? Ginawa niyang tamad yung mga tao. Ay, sos. kahit 1 araw sa nervyos dahil ang sama ng kalagayan natin. Bakit kayo 2 days? 2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity. Ay, wow, grabe. Yes, from the get-go, we wanted to Sa push. sobrang saving naman ninyo, Secretary Garin, hindi naman yata tama na walang pumapasok. Tapos makikita mo yung Pangulo, pa dinner-dinner lang. Ay, wow. Yung mga Sila pa, ano. Kung talaga itong gobyerno na ito, wag na silang gumastos masyado dyan sa ASEAN Summit na yan. oil stakeholders, lahat ng umaasa na makabili ng mas murang langis, walang mahagilap sa DOE. Wala raw katao-tao sa PNOC. Grabe Wala kayo. daw tao sa ERC. Ano ba ito? Mr. Chair, the bureau that's OIMB, that's downstream, that's there all the time, even on weekends. PNOC is there also. ERC is there also. All Sinungaling yung mga tao na napupunta doon para magpapirma. the personnel na dapat nag-handle ng mga frontline natin. Nandyan, Mga tao na nga mismo nagsasabi. Mr. Chair. Those that are not in the office are continuously working. These are all, we have had a system of e-signatures, and this is not E-signatures? I'm sorry, pero hindi po E-signatures na ngayon, I mean, Delikado yan. Madaling magaya you yan. can see naman kung ano yung pinanggagawa namin over the last 8 Wala kaming makita at wala kaming maramdaman, please. weeks. It is not because they are at home and they are not doing anything or nanonood lang ng TV doon or hindi nagtatrabaho. Netflix? We can show it in our accomplishments, Mr. Chair. Lahat po sila overtime yan. Hindi po nagtigil ang trabaho dahil work from home. The objective of work from home is not to stop working. It is to become more efficient. Ngayon po, we are trying to save for the country para Hindi ba sinabi ng Pangulo na 4 days? Bakit kayo kinalahati pa yung 4 days? Ginawa na ngang tamad ng Pangulo. Tapos, ang ginawa nyo, kinalati pa yung ginawa kayong tamad. Hirap na hirap. 4 Yung mga days, pumupunta 2 sa days. DOE, magpapapirma sa PNOC, Oo. walang tao. Andito Section 3 mo Eto the DOE shall implement a hybrid work arrangement whereby officials Pinaganda pa yung term, hybrid. and employees shall render 2 days Lang on-site yan. work per week. Ibig sabihin, wala sila doon. Sino naman ang magtatrabaho? Sinong pipirma? Sinong kakausapin? Sino mag-a-approve ng kinakailangan natin kapag ganyan? Kaya pala, pag nagtatanong kami, wala na kayong sinabi, kundi Oo. pag-aaralan, Kaya nga. i-review, babalikan, pagmimitingan. Kasi Parang si Auntie Claire. nga, 2 days a week. Mr. Chair, Pag-aaralan po pa natin yan at pag nalaman po natin, ibabalik po namin sa inyo.
PNOC is a GOCC, so I cannot speak for them, but I'm speaking in behalf of Pareho the... rin po. But all contracts are all on deadline, Mr. Chair. Grabe. Wala po kaming lahat po ng mga service contracts. Walang patutunguhan yan. All they have to do is deny. Oo. Kaya naman, hindi, ang hirap talagang paniwalaan eh. Kasi lahat na ng gabinete ni Marcos Jr., panay sila papugi. Ang dami nilang mga pagkakamali. Kagaya nito, oh, tignan nyo. Yan, itong si John Vic. Pa-impose May daw nakita sila ng ano. akong feedback sa social media na may Kung hindi pa pala nag-viral ito, biruin ninyo, in just 4 days, 4 million pesos na ang kinita nila sa pagpapabayad doon sa mga nahuling topless o shirtless. mangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng semento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on Ay, how mabuti pa nga to eh, kasi umaamin, napalpak siya. Itong garin na to eh, nakapaloob na nga sa kanyang, sa kanyang ordinance or guidelines na 2 days lang sila. Tapos ayaw pang aminin na mali-mali siya palpak. to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Oh, talagang kulang ka kasi may kulang-kulang ka. Nauuna kasi sa inyo yung press con, papogi, interview, bago pag-aralan ang mga bagay-bagay. Yan ang malaking problema sa inyo. Kaya tuloy, tignan ninyo, itong mga katanungan ni Senator Marcoleta, simple nga lang, hindi nila masagot-sagot eh. Pesos to 50 pesos per liter. Ngayon po, Oh. ito, Teka mo, manageable. Naku, give up ka na, Day. Wawa ka naman, Day. Pa rin, 60 pesos. Director, Sumasakit na ulo mo, Day. Paano kasi ang tatamad ninyo? Mr. Chair, we need to get the whole information. Ayan na naman. Because if we look at the maps for last week, the FOB, as you mentioned, is for diesel is around 228, almost $229 per barrel. Now, we need to get if this difference, kasi parang ang estimate niyo po, sir, nasa 70 plus lang US dollar per barrel yan. So, definitely that's So kung kini-question mo yung datos ni Senator Marcoleta, bakit ngayon lang? Bakit hindi ninyo verify? Parang tingnan the way how he it's answers. almost the miracle Miracle? amount if that is the, and that will be that will really help us if Pero bakit hindi ninyo verify yan? 2 weeks ago pa, sinasabi ni 19 days ago pa nga eh, kung tutuusin. Nagkaroon na kayo ng break. 2 days lang yung trabaho nyo. Tapos ngayon sasabihin nyo, parang alanganin yan, sir ah. Saan yung trabaho ninyo? Grabe na talaga tong administrasyon na ito. Sa kabilang dako naman, yung mga gardeners natin, o tingnan nyo na Pinangunahan ni Senator laman ni Senator Marcoleta, yung mga repolyo na, ay sus, kawawa talaga. Garda ang pagbili ng mga aning repolyo ng mga magsasaka sa Cagayan at ipinamigay sa Quezon City. Dahil pa rin yan sa transport cost dala ng jumbo oil price hikes. Habang sa Pampanga, may insidente umado ng pagtatapo ng itlog dahil hindi na ito maibiyahe. Grabe. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Magkakaroon to ng vacuum effect eh. Hindi lang yung sila, yung mga nagbebenta na yan. Magkakaroon ng vacuum effect sa economy natin. Talagang babagsak yung economy natin dito. Wala ang mga volunteer sa paglilinis ng mga nabiling repolyo na ipamimigay sa mga benepisyaryo. Isa na rito si Nanay Lita. Ang mga repolyo ay mula sa isinagawang rescue buy sa ilalim ng Lingkod Loren Program ni Senador Loren Ligarda.
katuwang ang Rural Rising Philippines. Binili nila ang mga sobrang ani ng mga magsasaka sa Santo Niño, Cagayan para maisalba sa halip na itapon at ipinamigay sa mga pamilya sa Payatas QC at sa mga TNVS driver. Oh, at least may nakinabang. Hindi ba pwede? At sana, yung ginagawa ng Rural Rising, ay maparami pa dahil hindi naman nyo kayang sagipin lahat ng toneladang mga tanim at harvest ng ating mga magsasaka. Philippine Egg Board Association President Francis Oyehara ang napabalitang pagtatapon ng itlog. Sa panayam ng Abante sa tanghali weekend, sinabi ni Oyehara na bagamat mga Penoy at balotan niya ang itinapon, may epekto sa kanilang mga producer ng table eggs ang nasabing balita. Magkaiba man niya ang industriya ng pagbabalot at Sana gayahin yung mga to, no? Yan, inumpisa ng Senator Ligarda. Gayahin sana na parang alam mo yung parang humanitarian na ang gagawin natin kung may extra naman tayong pera, bilhin natin mga to. Kasi yung pambili natin dyan, babalik din sa ekonomiya natin. Magsa-circle ba? Iikot yan. Magsa-cycle kumbaga. Pero pag ganito na, lagi na lang ganito mababalitan natin, tinapon ng mga gardeners yung kanilang tanim, tinapon yung mga itlog, nako. Paano pa tayo lalago niyan? kung mataas ang presyo ng mga bilihin, isa ang itlog sa abot kayang pagkain na source ng protina. Para sa Di ba? Pitan. Ito. Mga kababayan, Tingnan natin na. And tingnan natin. Let's dissect kung ano yung makukuha natin ditong mensahe kung meron man. ito ang panahon para ipakita at isabuhay ang inyong pagka-Pilipino. Langya. Pagka Pilipino, binenta mo yung soberanya natin. Kung isang araw ay pinagdiwang natin ang Yung justice system natin, loko-loko ka araw talaga. ng kagitingan bilang pag-alala sa katapangan at sakripisyo ng mga Pilipino na lumaban nung ikalawang digmaang pandaigdig sa Bataan. Sa panahon ng kagipitan, dapat ay mangibabaw ang ating pakikipagkapwa-tao. Langya, mag-ibabaw doon. Ay, nako, Diyos ko po. Marcos Jr. Mag-ibabaw doon pagkikipagkapwa-tao. Anong ginawa mo doon? Pinakidnap mo yung kapwa mong tao, kapwa mo Pilipino doon sa banyagang lugar? Ito ang kabayanihan na maaari nating ipakita ngayon. Nakakalungkot at nakakagalit din. Nakakalungkot, nakakagalit ang ginawa mo doon, ha? Ang iba nating mga nakikitang insidente kamakailan. Dahil sa kalagitnaan nitong pinagdadaanan natin, ay pinili nila isipin lang ang kanilang mga sarili. Tignan natin ng mabilis ang ilan sa mga ito. Okay, nakakalungkot daw kasi doon sa mga pangyayaring ganito. Sa kanilang Tapos inilatag niya itong mga pangyayari na to. station ang puting sasakyan para magpapulta. Pero hindi ka magbayad kung marurot paalis ang sasakyan. Iksip ang kargang diesel ng truck gamit ang hose papunta sa isang container na nasa likuran ng kotse. Umaga kahapon ang unang pumarada ang oil tanker sa lugar at agad umalis matapos masita ng barangay. Nag-discharge po sila ng oil po dito sa isang fuel tank. Dito Ay, yung ganyang paihinin, dadaan kayo sa may T-Plex, NLEX, makikita nyo yung mga sa may ano yung tawag doon ng side curb sa may T-Plex. Basta sa may expressway, makikita mo yung pag may tumigil dyan na mga tanker, alam nyo na ginagawa. sa loob ng isang residence. Nakakalungkot naman masyadong makita lahat ito. Nakakalungkot naman masyado makita. Bagamat naintindihan Nalulungkot ka, natin ang kalagayan ng bawat isa. Hindi ito nagpapahintulot sa atin na gumawa ng mga ganitong bagay. Isang negosyante, hindi makabiyahe dahil kinunan mo ng krudo. Yung gasoline boy na tinakasan, baka sa kanya pa, ikaltas ang ninakaw na gasolina. At yung may mga kaya, huwag kayong nag-hoard ng diesel. Ang tanging pinapayagan lamang na Huwag kayong nag-o-ng. Alam mo yun, ang weak mo talaga. Hindi ka nila pakikinggan sa ganyang lingwahe mo. tabi sa drum ng gasolina ay ang mga consumer na may legitimate Si Duterte, oligarko, sinabihan niya, sige, singil kayo ng ganyan, bukas pasasara ko yan.
Hindi pwede yung ganyang lingwahe operational mo. requirement dito. Gaya ng mga mangingisda at marine equipment operator, mga ospital, at iba pang mga gumagamit ng generator set. Huwag nyo ring ilalagay sa panganib ang mga kapitbahay ninyo. Grabe. Sa paghahanap natin ng ginhawa, huwag naman sana tayong Huwag manlamang naman sana. sa kapwa. Hindi ganyan ang Pilipino. Hindi ganyan. Ay, natignan niya ah. Dito kasi sabi ko sa inyo, inilatag niya. Yan, nilatag niya yung mga nakikita niyang pangyayari. Nanonood pa nga siya dyan eh. Nilatag niya yan, mga problema, mga dahil sa krisis, ganyan ang ginagawa ng mga Pilipino. Ang tanong, nilatag niya lang eh. Tanungin natin, ano ba ang solusyon niya dyan sa mga pangyayaring ganyan? Kasi nung panahon ni PRRD, pag may mga ganyan, nahuhuli niya yung mga yan, nabibigyan solusyon na yan. Di ina-address niya, maalala niyo anong sonang di ba? Hinarap niya yung mga naraliesta mismo. Kumbaga, hindi sapat dito yung nagkukwento ka lang, inilalatag mo yung nangyayari. Para kang hindi ka presidente, para kang normal na tao sa kalye lang nagkukwentuhan. Uy, alam mo ba yung nag-viral na ganito? Parang ganun lang. Wala kang solusyon. Alam mo yung nagbigay ng solusyon, eto. Tingnan mo tingnan natin Na magtabi sa drum ng gasolina na may legitimate Yan. sana tayong manlamang Huwag sana tayo manlamang. Wala siyang solusyon. Alam mo, nagbigay ng solusyon mga tao. sa kapwa. Hindi ganyan ang Pilipino. Pero sa kabila nito mga ito, marami naman tayong mga Ayan, kababayan mga community pantry, mga nagbigay ng gasolina. na may mabubuting kalooban na nagpapamahagi ng kung anong tulong ang kaya nilang ibigay. Ay, yung presidente, ano kaya ang tulong na binigay niya? Huwag nating yung ayuda kasi ang daming problema, malaking problema yung ayuda na yan. Piling-pili lang yan. Ano kayang naitulong niya na makikinabang ang buong bansa? Kasi tignan mo yung mga tao dito. Ang malalaking Ayan, itong mga tao yan, tumulong. Tumulong yung mga tao sa abot ng kanilang makakaya. Outreach. nilang kamay sa pagtulong sa kanilang kapwa. Free gas. Ayan, free gas. Meron bang binigay ang Pangulo na free gas naman? O yung kahit yung hinihiling ng karamihan yung mga nagrarally dyan ngayon sa sa Bonifacio, Liwasan, na sinasabi na ang gusto natin i-suspend muna yung VAT natin. Pansamantala lang naman Ay naglalagay para buong bansa makikinabang. ng mga feeding program. At siyempre, marami Diba? ring iba dyan ay hindi nagpo-post sa social media, tumutulong na lang. Maraming salamat sa inyo. Ganyan ang Pilipino. Gusto ko kayo Walang hiya. Naglatag lang siya ng mga problemang nahuli, mga ganyan. Tapos sa huli, ang taong bayan din lang naman ang magtutulong-tulong. Siya, wala. Pakain-kain, pa-dinner date na lang with kanyang asawa. Walang hiya, kawawa talaga tayo dito.